ganda ng puno, oh. Ay, ang ganda. Ang ganda talaga ng puno na to. Ayan, no? Umbrella man. Pag hindi namin kasama ang mga kids, si Alex, tatawag yan. Tapos tatanungin niya kung may kailangan si Ina and si Ijun. Kung may ipapabili, ganyan. Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Dahil a day in my life, madami tayong gagawin and gusto ko kayong kasama to netizens. Why? Because we are family. We always stick together through thick and thin. Anyway, first, pupunta muna kami ni Alex sa clinic. Ipapa-check up ko yung toenail ko, yung hinlalaki, kasi nag-iba yung color. Kaya hindi na ako nagpa-gel nail last time. Pinak-care ko lang. So far, yung fingernails ko, healthy pa naman. Yun. Anyway, self-conscious kasi ako. So kapag medyo parang unusual sa body ko, nagpapa-check up na ako. Unlike before na I didn't think na there's something wrong about my health. Not until I found out na meron nga akong hyperthyroidism. So, from that day on, naging health-conscious na ako and self-conscious na ako. Kaya to netizens, alam nyo, always remember, health is wealth. Kapag may maliit lang na bagay na parang unusual na nararamdaman nyo or something sa body nyo, magpa-check up kayo. Pero i-observe nyo muna, ha? Baka kasi very OA na. Hindi, pero kasi very, unusual na yung color ng toenail ko. So, I have to go to the clinic na para maagapan and bago pa lumala. I'm not gonna show you na may toenail kasi nga, it doesn't look good. Let's go na. Samahan nyo na kami ngayong araw na to. Kasama ko si Alex pupunta ng clinic. Si Ina pumasok sa Taekwondo, tapos meron siyang Math Academy after. Si Iju naman, palagi siyang busy makipag-play sa mga friends niya. Okay, clarify ko lang pala to. Kasi may nag-comment na baka nabubuli si Ijun kaya ayaw nang sumama sa akin. Kasi Filipina yung mom niya. To tell you honestly, I always share to sa vlogs ko na we always have time to talk with the kids. Meron kaming family time talaga where we sit down and talk about our day. Kumusta ang school ng mga kids, kumusta ang trabaho naming mag-asawa, kumusta kami dito sa bahay. Since si Alex, every weekend lang siya umuuwi. So, we have time for each other. And we would always ask the kids kung nabubuli ba sila, may problema sila sa school, ganyan. The kids always assure us na walang problema, that we don't have to worry about bullying kasi hindi nila yun na-experience. Tapos, the reason why hindi sumasama sa amin si Ijun is because ine-enjoy niya yung time niya together with his friends. Every kid naman, pinagdadaanan yung stage na yun na mas prefer ang friends over family. Mas prefer na maglaro together with their friends over yung family day, ganyan. So, ako din, pinagdaanan ko yon and si Alex din pinagdaanan niya yon. So, sa aming dalawang mag-asawa, mas open-minded si Alex sa ganun. Kasi lalaki siya eh. Na-experience niya yun na palaging nasa labas, palaging nakikipaglaro, together with other boys, ganyan. And si Ijun, we allow him to do that. Although ako, may mga times na nasasad ako kasi gusto ko talaga complete kami paglalabas. Ang reason out naman ni Ijun, magkakasama naman tayong kumain. So, may time pa rin tayo for each other. So, sabi niya, he wants to enjoy lang yung time na pwede yung mga friends niya to play with him. And ganun din siya kapag yung mga friends niya naman yung nag-invite, siya naman yung magbibigay ng time para makipaglaro. So, we want the kids to enjoy yung childhood nila. We want them to explore things together with their friends, hindi lang sa amin. So, to netizens, thank you so much sa concern about the bullying. Pero, rest assured na okay naman si Ina and si Ijun sa school. They have their friends. Walang peer pressure. Yun. Na-appreciate ko yung concern. Anyway, punta na kami ni Alex sa clinic. Samahan niyo na
kami. Saan lang kayo? Hi! This is the OOTD. Yan. Alam nyo ba, usong-uso yung Adidas Samba. Tapos, nagsukat ako kasi nga gusto kong bilhin yung color red. Kaya lang, hindi bagay sa akin eh. So, kahit gustong-gusto kong magsuot ng Samba and usong-uso siya, hindi ako bumili. Kasi ganun ako. Kapag feeling ko hindi bagay sa akin and hindi ako comfortable gamitin, hindi ko na pinipilit. Kasi sayang din naman ang pera. Nasanay kasi ako sa white sneakers talaga. Nasa Philippines pa lang ako, dalaga pa lang ako, mahilig na talaga ako sa white sneakers, white shoes, ganyan-ganyan. Lahat puro white. Wala, ang linis kasing tignan eh. Kayo, ano favorite color nyo? Tapos, anong fashion staple nyo? Ako kasi, pwede ako sa dress, pwede ako sa t-shirt and jeans. Pero hindi ako masyado sa short skirts. Kasi nga, mahaba yung legs ko and picky ako, diba? So, medyo nahihiya akong mag-skirt. Ang dami ko ng daldal. Ang tagal kasi ni Alex. Alex is there. You say hi. Hi, I'm here. Wow! Ang ganda ng puno, oh! Ay, ang ganda. Ang ganda talaga ng puno na to. Ayan, oh. Ganda ng bulaklak. Umbrella man. Combination ng white and green. Ang ganda rin pala, oh. Tapos nagsilaglagan yung petals niya. Nice. Let's go. Okay, nakapagpa-check up na ako. Mag-i-intake ako ng gamot para mas mabilis mag-heal yung toenail. So, for the meantime, bawal akong magpa-pedicure. Ayun, kaka-pedicure ko to eh. Tapos, anong tawag nga dito? Ayan, for vitamins. Kasi, nag-iiba ng panahon dito sa Korea, iinit, aaraw. So, para iwas sakit. Si Alex naghihintay sa labas. Mabilis lang naman to. Apakasungit nung nurse. Kanina may hawak kong cameras. Pina-end kagad sa akin yung filming. Bawal daw. Tapos in-off ko naman. Pinato ko lang yung camera. Hindi naman naka-on. Sinabihan ako kagad, nagfe-film ka pa ba? Ganyan. Sabi ko, hindi na. Apakasungit. Si Alex din, nawala sa mood. Sabi niya, huwag ka nang bumalik dito. Pero in fairness, magaling yung isang nurse na nag-inject. Ang gaan ng kamay. After dito, magmamart kami ni Alex. Kaming dalawa lang. Busy ang aming mga anakis. Saan na kayo ito ni Resins, ha? Pipili ng gamot. Bumili dun si Alex ng vitamin D. Pag hindi namin kasama ang mga kids, si Alex, tatawag yan. Tapos tatanungin niya kung may kailangan si Ina and si Ijun. Kung may ipapabili, ganyan. Apaka-sweet sa mga anak niya. Sana sa akin din. Sa Korea, usang-uso ang bidet kasi hindi sila naguhugas ng puwet. Hindi kagaya sa atin na naguhugas talaga tayo, may tabo, ganyan-ganyan.
May mga tanda ng electric fans kasi mag-start ng uminit sa Korea. Naka 2+1 yung ready to cook na rice. Ano to cooked black rice. Let's try bibimbyon. Free. 고객님 2개 하시면 10% 할인돼요. Okay. Korean noodles. Naka-sale ang strawberries. Masyadong binili, i-share ko sa inyo sa bahay yung grocery haul namin, ha? See you at home to netizens! Okay, we are already home. I-share ko lang sa inyo yung pinamili namin. Dinner roll, Krispy Kreme, 1+1, sushi, pork, sobrang mahal ng Spam, so we're going to try luncheon meat. Castella, banana milk, alcoholic drink ni Alex, yung bulb para sa CR, bibimbyon. Ang bibimbyon usually kinakain kapag hot season na. Sanitary pads overnight. Tapos isa is yung 28 centimeters. Panty liner. Alam niyo yung no brand talaga yung naging hiyang sa akin. Jin ramyeon. Si Izun, kumakain na ng ramyeon. Alam niyo kung kailan siya nag-start kumain. Ngayong grade 6 lang siya. Last month lang. Bumili din ako ng rice cake. Bacon, 3. Hindi pala. 2 lang. Beef broth. Milka chocolates for Ina. Tapos, Vienna sausage. Strawberries, bagel, kiwi. Tapos bumili kami ng chicken, 3 na yung flavors. Bananas. Ito yung potato chips, sour cream and onion. 2. Eggs, 60 pieces. 2 trays yung binili namin. Kasi pag naisipan kong gumawa ng leche flan, gumagawa ako. Chicken nuggets. Bumili ako ng 2 packs na. Rice cake. May cheese filling sa loob. Kasi si Ina, madalas magpaluto ng tteokbokki. Merienda niya. Fruit tips, jelly. Tapos milk. Tapos yung Shine Muscat na juice, 1+1. Tapos yung favorite ko na grapefruit drink. Yun. Ang total ng pinamili namin is 299,070. Sinabi ko sa vlog ko before na ang budget namin weekly for groceries is 300,000 won. So, yun. Pasok sa budget lahat ng pinamili namin. Okay, magliligpit na. Tapos, kakain na kami. Maya-maya, abangan nyo. Magluluto ako ng Filipino food, which is the pininyahang bangus. Hopefully, umaraw na. Sabi, aaraw daw maya-maya eh. So, dyan lang kayo to netizens. Magluluto pa tayo. And, ipapatry ko pa sa Korean family ko yung pininyahang bangus. Grabe, sobrang nagmahal na talaga lahat ng bilihin. Ang sakit sa, bulsa. Masakit sa ulo. Lahat na. Masakit sa kasukasuan. Makikita mo yung presyo lahat. Nag-grocery na ako kasi sobrang empty na ng ref namin. Wala na talagang laman. OA lang ako. Meron pa pala. Pero yung easy to eat, wala na. Sa academy, may nagbibigay ng coffee yung mga parents. Hindi naman ako nagko-coffee kasi bawal sa akin. Ba't ko tinatanggap? Syempre, bigay. Mega shoutout sa aking mga biyanan na palaging nagbibigay ng organic apple juice. Okay, nakalagay yun. 100% ang apple from Korea.
magluluto tayo ng special para sa Korean family ko. Ito yung recipe ng bangus na gusto kong lutuin talaga. So, finally, maluluto ko na ang bangus na nilinis ko last time. And sa mga naartehan sa akin, pasensya na kayo talaga kasi hindi ako marunong maglinis ng isda. Takot talaga ako sa mga dugo-dugo, yung mga ganon. Anyway, mag-start na tayo. These are my ingredients. Kailangan natin ng flour for coating, yung bangus, herb salt yung gagamitin ko, ginger, garlic, pineapple juice, pineapple tidbits, slice ko later, water, paprika, yellow and red yung available sa bahay, onion, tapos tomatoes. Kailangan din natin ng salt and of course the cooking oil. Kailangan muna nating coat ng salt and pepper ang bangus. Hindi talaga fresh yung bangus. Sana masarap yung pagkakaluto. Tapos, dredge natin sa flour. Lagay na tayo ng mantika. Nakalimutan ko mag-apron. Okay, we have to fry muna the bangus. Parang ang OA ng buntot. Masyadong malaki. Habang nagpa-fry ako ng bangus, slice ko na yung pineapple. Bangus with pineapple pala yung recipe. Pininyahang bangus, ganon. Pinaganda lang. Baliktaran natin ang bangus. Mag-slice na din tayo ng paprika. Tapos yung tomatoes. Tinanggal ko yung buto ng tomatoes. Then onion. Check natin ang bangus. Ay, medyo nasunog. Set aside natin. Punasan ko lang tong pan. Fry muna natin yung paprika. Okay, set aside. In the same pan, wow, chef na chef ang dating. Maglagay na tayo ng ginger. Sabayan na natin ng onion. Then, garlic. Then yung tomatoes. Let's add the water. Tapos yung pineapple juice. Salt and pepper to taste. Okay, naglagay na ako ng soy sauce. Optional ang sugar. Tikman natin. Pwede na nating ilagay ang bangus. Yung napanood kong recipe, hindi nilagay yung ulo, tsaka buntot.
Eh, sayang naman. Lagay ko na sa akin lahat. Parang kakaiba itong recipe na to. Baliktarin natin. Hindi ako sanay na ang luto ng bangus ay hindi inihaw o kaya sinigang. First time to. Parang di maganda yung itsura, no? Okay, hintayin na lang natin maluto. Konti na lang to na resents, maluluto na to. Pwede nang ilagay yung paprika and yung pineapple. In fairness, para maganda naman yung itsura niya. Maganda naman, makulay. Okay, done ang pininyahang bangus. Masarap naman, manamis-namis. Gumawa ako ng leche flan. Alright, medyo seryoso yung usapan ni Ina and ni Alex about sa studies ni Ina. So, hindi naman pinapagalitan si Ina. Kinakausap lang ni Alex ng maayos. And ako din, medyo sumisingit-singit din ako kapag may concern ako. Kami lang ni Izun yung kumain ng pininyahang bangus. Buti naman kinain ni Izun. And masarap, in fairness. Akala ko medyo strange yung lasa, pero okay lang. Nag-match yung tamis ng pineapple sa lansa ng bangus. hindi naman malansa kasi may ginger. Charot lang. Anyway, magpapaalam na ako. Kailangan naming isettle yung concern ni Ina sa academy niya. And meron din kaming concern about sa love life niya. So, nag-worry kami ni Alex kasi baka instead na maging inspiration lang, maging stress niya na yung love life niya. Kaya kailangan namin kausapin ng maayos si Ina para mabalance niya and hindi niya mapabayaan yung pag-aaral niya. We keep on asking her kung boyfriend niya na. Sabi niya hindi daw. Barkada lang, ganyan. Hindi ko ina-expect na maaga na mangyayari kay Ina. Yung sa love life na yan. Ayun. And medyo kailangan naming maging careful mag-asawa. Paano i-handle yung ganung concern namin kay Ina. Kasi ayaw namin na maglihim talaga siya. And ayaw namin maging dahilan yun para masira yung pag-aaral niya. Anyway, magpapaalam na ako kasi si Alex wala daw ganang kumain. And si Ina, kakamerienda lang niya ng jajangmyeon. So, okay na din. Ang importante, masettle namin yung concern kay Ina. So, thank you so much to netizens sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Medyo sad ako kasi hindi pa nakakain ni Alex yung luto ko. Pero, kapag kinain niya, singit ko na lang yung clip na tinatry niya. Si Ina, I'm not sure kung kakain pa. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Parang bigla akong inantok. Pagod na. Diyan lang. Hindi pala. Tama, dyan lang kayo. See you sa next vlog. Bye, everyone. Good night.